Ito kong nalinagi, pero napakasama ako sa Panginoon na kami pinabayaan. And patuloy na po kami pinagpapala na ma-cover yung mga dapat i-cover. And maraming salamat po at nandito tayong lahat. Purihin ang Diyos. Habang nakita mo sa aking nais ko, di ko inabahan ang pangingin mo sa pagdinig ko naman. Alam ang aking pangalan, maging kasalanan ko. Kahit kailangan sa iyong yaman, ako'y nabibigla sa iyong tawag. Ang puso ko'y ikaw, iwan mo ang lahat kahit ibig mo sa akin ay sapat. Habang nakita mo sa aking nais ko, di ko inabahan ang pinili mo sa pagdinig ko naman. Ayaw ang aking pangalan, maging kasalanan ko. Kahit kailangan sa iyong yaman, ako'y di nabibigla sa iyong tawag. Ang puso ko'y ikaw, iwan mo ang lahat kahit di mo tapat. Ibig mo sa akin ay sapat. Kahit maglilig ka, di mo ako iiwan. Kahit ako ay hindi nararamdaman. Pag-ibig mo ay tunay, kahit walang pagkakay. Salamat po, Jesus, tapos mo lahat. Sa iyong yaman, ako'y di nabibigla sa iyong tawag. Ang puso ko'y ikaw, iwan mo ang lahat kahit tapat. Ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yaman, ako'y di nabibigla sa iyong tawag. Ang puso ko'y ikaw, iwan mo ang lahat kahit di mo tapat. Ibig mo sa akin ay sapat. Walang hangganan, walang hangganan. Ngayon
bukas napakailangan. Aking kasalanan, inapos at pinag. Pinakita mo ang iyong Hoping, praying, praying. I know He hears my plea, yet every father's cry is just not up to Him. He calls the things I give, I will to the Lord and just be still. To God that He's God. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. Will never without peace or go into peace. I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes in His time. All my heart I give Him. His saying fervent praise, His gentle spirit fills me to let me know He's there. And as a holy shepherd sings the wind of the Lord and just be still. To know He's there. In the Lord's time, the blessing becomes mine. In the Lord's time, what I seek I shall find. But never quit knocking or talking to Him. I know He'll answer. He always answers. He hears me and the answer comes in His time. Answer comes in His Salamat sa Diyos, it is time. Tayo natin tumayo. Buksan natin ang Bible sa Genesis 21. Genesis 21, verses 14 to 17. Please read the scriptures loudly. Genesis chapter 21, verses 14 to 17. Amen? Begin. At naubos ang tubig sa mga kanalat, at kanyang ginagawang pambasa sila hindi sa pagkakawang kahoy. At yung mga naubos sa kanya, nagawin sa hinagpos ng pana, sa pagkas niya upang daw makita ang
Tayo magsilpo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa langit ay sumatin sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. If you will just read the verses, hindi niyo mapapansin yung malungkot na kasaysayan. But if you will just notice, pinalayas ang mag-ina, pagkatapos pabaunan, pinalayas, naubusan ng pagkain, at hindi makita ng nanay na kanya anak ay tiyak na mamamatay. What a very sad story. But let me tell you this, from the story of Hagar, you will learn how to deal with rejection. Kayo po may nakaranas na tinanggihan. Winalangya, ikaw nga. Have you experienced to be rejected, persecuted, pinalayas, iniwan, nag-iisa, walang kakampi, nawala na halos ka ng pag-asa? This life of Hagar will help us, I hope, to be on our feet again. Kung kayo po ay nakararanas ng ganyang bagay, I hope you will learn from the life of Hagar. A very young lady, nabuhay sa kahirapan marahil, naghanap ng trabaho, walang makain, walang ringa sa buhay. Trying to help her parents, family, goes from place to place for employment. Walang matanggap, walang tumanggap na trabaho. Walang makakuha na mapagkakakitaan. Hanap ng hanap, finally, she met the couple. Tuwa siya sapagkat meron siya pagkakataong maging katulong. Napasin niya yung mag-asawa ito, napakabait. Marespeto sa kapwa, kahit may kakayahan sa buhay. Higit sa lahat, napasin niya itong dalawang ito ay maka-Diyos. Napakaparad kauwika niya. At siya tinanggap na katulong. And she was promised to be treated well. Hagar. Pag-uwi sa kantahanan, tuwan-tuwa siya binabalita sa kanya, Ina, Ama, ako po'y nakakuha na ng trabaho. Masaya po ako sapagkat ako'y meron ng mapagkakakitaan. Makakakain na tayo, makakatulong na ako sa inyo. And they're so kind. So respectful. Hindi mababa ang tingin sa akin, Ama, Ina, ako'y natutuwa sapagkat ang paniwala ko sa dalawang ito, sila po ay maka-Diyos. Si Abraham at si Sarah. I know, they love each other. Magaling ang pamumuhay. The man thinks that his wife is the most prettiest woman sa kanyang paningin. And I believe, ang babaeng ito, ina, ay mahal ang kanyang asawa. Iginagalang. In short, maayos silang namumuhay. Maganda ang magiging kinabukasan ko bilang katulong. Ngunit napansin ko lang sa kanila niya, Ama, wala po silang anak. Hagar learned that their God is the one who created everything and the one who promised na isang araw bibigyan sila ng anak. Nadinig ko po, Ama, Ina, na sila nag-uusap na pinangakuan sila ng Diyos, na walang dinadalanginan, na sila na walang anak, na baog ang kanyang asawa, isang araw, magkaroon sila ng supling, and all the nations, magagaling sa kanilang lahi, will be blessed. And the land of Canaan will be theirs. Mga kapatid, very unusual yung pangako na dinig ni Hagar sa kanyang pakikisama sa kanyang mag-asawa. Later, nalaman itong si Hagar na nagnanais itong si Sarah na magkaroon na kagad ng anak. Minamadali niya. At nalaman niya na kaya sila napunta pa rin sa Egypt. Ang kasaysayan ng mag-asawa, may hirap lang, walang pag-asa sa kanilang lugar. So they decided to go to Egypt.
Nalaman itong si Hagar na itong mag-asawa ito, nagsikap sa buhay, and then they became so rich at nakakuha na sila ng enough money para makabalik sa kanilang lugar. At sinama siya sa kanilang lugar. Nakaranas sila ng gutom. Nakaranas sila ng taghirap sa buhay. Pero meron silang Diyos na pinagtitiwalaan. Tayo sa ating buhay, mga kapatid, minsan, pagka nakakaranas tayo ng pagsubok at you are pushed to the wall, we thought walang Diyos na naroon. Tumatawag ka sa Diyos, wala siyang tugon. Ando ka sa isang sitwasyon na wala ka nang matawagan ng tulong. Your friends became your foe, your family. Walang malasakit. And then you call upon God at sabi mo, Panginoon, ba't mo ko pinabayaan? Nagkakaroon ng trouble ng ating buhay. And mga kapatid, sometimes yung trouble na ating kinasasadlakan ay hindi naman ang Diyos na may kagagawan. Minsan tayo ang may kagagawan. We were in mga suliranin because tayo nagdulot ng problema sa ating buhay. At pansinin niyo mga kapatid, hindi ko may trouble o problema sa ating buhay, it means that God is not there. Amen? Hindi ko may problema tayo, may pagsubok sa tahanan, ibig sabihin walang Diyos doon. In fact, sometimes or several times, hinayaan ng Diyos magkaroon ng suliranin. He allowed some trouble to be in our lives for God to fix things up. Para iayos ng Diyos ang problemang ginawa natin. Minsan tayo nagkaroon ng suliranin sa ating buhay, sa ating tahanan. And we do not hear the answer of God. Kasi gusto ng Diyos na kumili siya mag-isa dahil marami tayong ginawang kapalpakan sa buhay. Sa tuwing may suliranin tayo, takbo tayo ng takbo, iwas tayo ng iwas. So itong mag-asawang to, mayroong problema sa kanilang lugar. Wala sila makitang pag-asa. And they left their nation, pumunta sa Egypt. Tila baka tayo na duwag na harapin ang anumang suliranin. Ayaw natin lutasin. Tumatakas tayo. Pagkatapos ng inuman, maghapon sa barkada, uwi tayo sa katang ulo natin. Dala pa rin natin ang ating suliranin. So if you're running from trouble, you are in trouble. If you're running sa problema, malaki ang problema mo. And so after the famine, nakalgover si Abraham at si Sarah, and went home to their homeland. Kasama na nila si Hagar. Mayaman na sila, na may consider. Kaya nilang magkaroon ng katulong. They were now rich. And it's a privilege para kay Hagar makasama ang mag-asawang ito. And so Sarah, still in her mind, in her heart, nabibigyan sila ng anak. So sabi niya, kaya-kaya na namin ngayon siguro. So I would help God. Tutulungan ko na Diyos para mapadali ang aming hangarin magkaroon ng anak. Kaya namin mabuhay. We have enough money. Kumaga. So I will help God to accomplish His purpose. And that's the trouble came. Pag pinangunahan natin ng Diyos sa ating buhay, na hindi na binibigyan ng Diyos ng basbas, pag nangunang bay tayo sa Panginoon, pinakailaman natin ang kanyang kalooban, that when trouble comes, nagkakaproblema tayo. Dahil pinapakailaman natin ang hindi natin dapat pinapakailaman. That happened sa mag-asawang ito, Abraham and Sarah. Inidyo ni Sarah si Hagar ng isang napakasamang bagay. If you will read Genesis chapter 16, verse 2, yan po sabi ng Bible, nagamit siya na magkaroon na sila kagad ng anak dahil pinangakuan nga naman sila ng Diyos, minamadali niya sa kanyang panahon, hindi sa panahon ng Diyos. It's not God's timing. Tama yung awit kanina. In the Lord's time. Basahin pa natin ng verse 2. Begin. So God wants us to have a boy. Okay? Pananiniwala tayo ron. So gawin mo, Abraham, sumipin ka sa aking katulong. Sipingin mo siya. Mangalo niya ka. Ito naman siguro, duk sa laman itong si Abraham. Abay pumayag. Sipin mo. Ito sa sinasabi niya magkasala.
tsabahan pa sila, may consent. At sila nagkasala. Yun ang plano ni Sarah. Pero is that the plan of God? Hindi po. Ang isip natin iba sa isip ng Diyos. Isaiah 55 verse 8 to 9. My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. My minds is higher than anyways. Isaiah 55 verses 8 to 9. Akala ng tao sa sarili lakas niya, malulutas ang kanyang siliranin. We thought we could solve the problems we produced. Akala niya sa pagsubot na kinakaharap, tutulungan niya ang Diyos. Mga kapatid, di ba isip ng Diyos sa ating isip? Iba ang lakad ng Diyos sa ating lakad. Masyado mataas sa isip ng Diyos. Hindi natin kaya butin ang kanyang kaisipan. So do not help God. He needs God is the one who help us. We need God. Kailangan natin ng Diyos. Huwag niyo ipilit ang gusto natin. Huwag niyong i-push hanggat walang clearance mula sa Diyos ang isang bagay. It should be according to His will. It should be according to His time. Sabi ni Sarah, Hagar, bakit hindi ka kaya magkaroon ng baby? Sabi nitong si Hagar, paano mong mangyayari yun? Wala mga asawa. Minanipula niya ang batang katulong hanggang sa napapayag niya itong babaeng ito. At akala itong babaeng ito si Hagar, nakikinig siya sa tamang payo. Mga kapatid, ano sabi ng awit 1:1? Awit 1:1. Psalm 1, verse 1, basa. Ang tao ay pinamalaan sa payo ng masama, inuwalay sa daan ng mga kasalanan, ninauulan sa uwan ng mga niligaw. Hindi ka dapat nakikinig sa payo ng masama. Hindi ka dapat tumatayo sa daan ng mga kasalanan o nauupo sa mga manlilibak. Yan ang sabi ng Diyos. Pero yung maraming tao, kung ano yung masamang payo, siya pinapakinggan. Kung ano yung maling landasin, yun ang tinatahak. Kung ano yung nakasisirang katawan, yun ang nilalagay sa katawan. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, siya hindi pinapakinggan. At pag napahamak, sinasabi sa Diyos, bakit mo ko pinababayaan? Bakit mo ko ginaganito? Maraming sinasabi ng Diyos, mahal ko sa'yo. Sumuy-suway ka, tapos pagka napahamak ka, ako sisisihin mo. Abraham, sabi ni Sarah, go! Commit adultery! Patulan mo ang aking katulong. Tamasag nitong utu-utong si Abraham. Pinakinggan niya ang kanyang asawa. Genesis 16:2. Abraham hearkened to the voice of his wife. Alam niyo? Nangyari na nung araw sa Garden of Eden. Sinabi ng Diyos, huwag yung kakainin ng bunga ng puno, ng pagkano mabuti masama. Pero, ang ginawa nitong lalaki ito, si Adan, pinakinggan na sinabi ng kanyang asawa. Sabi ng isang tao, huwag ka matay sa church. Meron tayong practice. Ang sunod mo siya. Huwag ka muna pumasok. Inom muna tayo. At sunod mo siya. Huwag ka muna maglingkod sa Panginoon. At ito muna gawin natin. Huwag mo nang gawin yung ginagawa mo sa Panginoon. Ito muna gawin mo. And you obey them. At tayo napahamak. Pag tayo napahamak at muntik mamatay, sinisisi natin ang Diyos. Panginoon, bakit mo ko ginaganito? But in the first place, nakita sa masamang payo. It's always wrong to listen to wrong advice. Sabi ni Sarah, okay lang, honey. Para magkaroon tayo kagad ng promise boy. Pumatol ka na, okay lang, payag ako. Mga kapatid, quit helping God. Huwag niyo pinangungunahan ng Diyos. Huwag natin siyang inuunahan sa kanyang plano sa ating buhay. Kailangan merong basbas ng Panginoon ang lahat nating galaw. Hindi na ako atin sa church. Kasi marami naman na sila dun eh. Hindi na ako magbibigay sa Panginoon sapagkat sa akin na kulang pa eh. Yung mga ganung bagay. There was a time nung nagsisimula kami sa church, ako lang at ang Diyos. Actually, 4 kami. Yung 3 persona, saka ako. Nobody listens. But since I know God is with me,
Acts 18:10, na panghawakan ko sinabi ng Diyos, 9 months kinukumbinsi ka ng Diyos, magstay ka sa San Mateo. Sabi ko, Panginoon Diyos, wala nakikinig. Ano sabi ng Panginoon sa akin? Verse 10, pakibasa. Lumabasa ko yan. Naglakas loob. Nagbigay ng lakas loob ang Diyos sa akin. Sapagat I have much people in this city. Sabi ng Bible. Sabi ko, Panginoon, katagisa ko, tutuloy ako. 9 months kinukumbisi ko ng Diyos. Buti na ang Panginoon, aking napakabuti. God doesn't need you. God doesn't need us. God doesn't need our help. We need Him. Kailangan natin siya. Siya ang ating kailangan. If you will not attend church, if you will not listen to the Word, kung di tayo magsasamba sa Panginoon, sino ang mawawalan? There are people na gusto-gusto umatin sa church, pero dahil sa panggigipit ng trabaho, panggigipit ng school, hindi makapunta sa church. Pero iba naman, sila gumagawa ng kagipitan sa kanilang sarili. Mga kapatid, pag tayo hindi nakinig sa Diyos at nakinig sa payo ng masama, at iniwan natin ang kalooban ng Diyos, sino ang mawawalan? Tayo. Sa bawat oras na wala tayo sa Panginoon, sa bawat oras na nakikinig sa masamang payo, sa bawat oras na tayo nakikinig sa hindi tama, sa payo ng masama, sabi ng Bible, we are going away. Papalayo sa Panginoong Diyos. Mabuti sana kung tayo malapit na malapit sa impyerno, papalayo naman. Kaysa tayo malayo sa impyerno, papalapit naman doon. So you are telling the world, pag sunod natin ang payo ng masama, pag pinakinggan natin ang payo ng hindi manampalataya, pag tayo sumusuway sa Panginoon, you are telling the world, ang Diyos hindi importante sa akin. He's nothing to me. Kapag inuun natin ibang bagay, liban sa Diyos, pinakikita ko lang sa sanglibutan, hindi importante sa akin ang Diyos. Mas importante sa akin yung ginagawa ko ngayon. So no wonder God will not hear. No wonder God will not listen. Hindi na kapagtataka, God will not hear our prayers. God doesn't need us. We need God. And so, si Abraham nakinig sa payo ng masama, pinakailaman si Hagar, and she bore a boy, Ishmael. Ishmael, an illegitimate child. If you keep pushing yung bagay na hindi gusto ng Diyos, ang pag ipinilit natin ang bagay na hindi kalooban ng Panginoon, it is not in this time, you will have an illegitimate job, illegitimate church, illegitimate ministry, illegitimate vocation, illegitimate marriage, pag pinakailaman natin ang kalooban ng Diyos. Don't push it. Or you'll end up regretting. It's Sarah who pushed it, hindi si Hagar. It's Sarah who provoked it, hindi si Hagar. Sino nagdusa? Si Hagar. Ano nangyari? Pinalayas yung mag-ina, binigyan ng konting pagkain, hanggang sa mamatay-matay bata sa gutom. And she was crying. And the boy was crying. Akala ni Hagar, tama ang pinagagawa niya. Akala tama ang payo ng kanyang amo. Dahil ito'y, mga Diyos, Kristiyano kuno, Baptist pa man din. Kaya akalaan nyo mga kapatid sa paligid nyo, gumagawa ng tama ang mga tao. Pero pag hindi kalooban na siyang ginagawa, kahit Baptist pa yan, hindi dapat sinusunod. Acts 5:29, we would rather obey God than men. Amen? People expect high mula sa mga Kristiyano. Mga Kristiyano sa ating church ngayong umaga. Hindi man ninyo napapansin, yung mga kapitbahay nyo, mga kaibigan nyo, tinitinaw natin ang kilos ninyo. And they are expecting too much and too high from you. Nakita rin sila ng pagkakamali ninyo. At sasabihin nila pagka sumuhay ka sa Diyos, sasabihin nila, ganyan ka lang pala. Isang kindat ka lang pala, kuha ka na eh. Isang milk tea ka lang pala, kuha ka na eh. Mga kapatid, huwag niyo payagan. Amen? And so Sarah provoked Hagar to sin. Genesis 16:14. Well, 1-4. Ano nangyari sa 16:5? Genesis 16:5. Basa. At sinabi ni Sarah kay Abraham, ang aking pagkakita sa iyo, iluluto ka ang ilan
Verse 6. Lalabasin namin ang lahat kay Sarai. Narito ang iyong paninggan sa iyong kamay. Pinusan niya ang iyong pinagaling sa iyong paligid. At magpapagod siya sa Sarai. At siya ay lumabas sa kanyang harap. Doon lumabas ang baby. Nakita ni Sarah kung paano malasakitan yung baby. Inalagaan ng first anak niya. At nagsimulang magkaroon ng inggit at selos at naribugot yung si Sarah at nakita niya, pabihira parang ako ang naapi, parang ako nawala ng saysay. Nagsimula siya magkaroon ng galit doon sa babae. Na siya nagpahamak. And Hagar, nagdudusa ngayon sa isang kasalanan hindi naman niya sinimulan. Sabi nito si Abraham, hugas kamay. Eh di bahala ka, gawin mo gusto mong gawin sa kanya, at dinuhagi siya ni Sarah. Inapi, nilapastangan, pinalayas sa kanilang tahanan. She became very jealous sa mag-ina at pinalayas sila sa kanyang bahay. That green-eyed monster called jealousy. There's a jealousy. People despise people. Because of jealousy, people destroyed people. Because of jealousy, they slandered and slaughtered people. There's inggit. Palibugho. Napakalayo na bahay ni Hagar para umuwi sa kanyang pamilya. And so, pinalayas with her little boy Ishmael, totally alone, poor, no job, in a foreign country, no one to turn to, walang gatas para sa kanyang baby, nag-iisa, walang pag-asa. Akala niya, as she was walking, kadala-dala kanya anak na umiyak sa gutom. As she was walking, sabi niya si Manuel, akala ko, ito na ang aking pag-asa. Akala ko, ito na mabubuting tao. Sila pala magpapahamag sa akin. And so she realized, mali ito. Ginawa lang ko ng kasalanan. Ginawa ng istorya. This is not right. Hindi ko pinili itong bagay na ito, pero napahamak ako dahil sa kanila, mga Kristiyano. Yes, hindi siya ang nagunang nagkasala. Pero alam nyo, piniyagan niya kasi. Ano sinasabi palagi ng Bible, Proverbs 1:10? Pag inaakay ka, inuudyukan ka, magkasala ng tao, ano sabi ng Bible, Proverbs 1:10? Huwag mong payagan. Amen? Pinainom ka. Hindi ka bantara, stupido. Ininom mo, tinungga mo. Tapos pag nagsusuka ka, pati pustis mo, natapos sa kanal, sisisihin mo, Diyos. Inalo ka ng seryosi. Sinipsup mo yung sigarilyo hanggang sa, mamaya umubo ka na. Minsan sa maghapon. Tapos sisisihin mo, Diyos. Ba't hindi ka tinulungan sa panalangin mo? Sisisihin mo, Diyos, ikaw may kagagawan. Hindi ka pinili ito, Panginoon. Pero pinihagan mo kasi. Hindi ko pinagpalinoon, Panginoon, magdusa. And I thought I was doing right. Tulad ng maraming tao, ang pogi-pogi niya, pag hindi ko siya dinate, ako talagang, kamukat-mukat mo, mamaya-maya, lumalaki na tiyan mo. Hindi mo na kumain mo na, lumalaki tiyan ko. Binintis ka na niya eh. You dated the young man, akala mo, simpatiko. Natangay tayo sa buladas. Natangay tayo sa mga pang-utong pananalita. And then pagkatapos nagdudusa, you are now suffering alone, in pain. Kasama mo ang bunga ng pagkakasala. And you come to that point, sabi, Panginoon, this is not right. Wala akong makasama. And then you begin to murmur, you begin to criticize, and you begin to rebel sa Diyos to the extent na magtatali ka ng tali sa leg at magpapakamatay ka. Sinisisi mo, Diyos, because of your friends, nakala mo may malasakit. Akala ko. Alam nyo, sino ba naman nagplanong maghanap ako ng kaibigang adik? Sino ba matinong tao nagpaplanong magkakaroon ako ng barkadang sintu-sintu? Sino ba naman nagplanong matinong isipan ang babarkadahin ko yung mga pakalat-kalat sa lansangan at nagsasaya ng oras? Wala ho, pero unti-unti tayo ng Diablo. You did not choose to do wrong. Pero dahil sa nakita sa mga maling payo, maling panlukso, and you thought they care about us, na painood tayo. Ay, mga kapatid, listen,
Yung ba mga kasama nyo ngayon sa barkada, saan man lugar, tinulungan ba niya kayo maging maka-Diyos? Tinulungan ba niya kayo magbasa ng Bible? Did they help you to become more godly? Yung mga nakakasamahan sa paligid, inaakay pa tayo lalo na magpatuloy sa church? And listen, yung mga kasama natin, dinadala pa tayo palagi sa gawain ng Panginoon o pili tayo nilalayo, lalo paglinggo. Are they helping us to be spiritually mature or maging spiritually immature? They're driven us nuts. Sabi ng Diyos, paano? Umiyak siya ngayon. Nagkawala kalooban niya. Sabi ng Diyos, napano ka, Hagar? Napano ka? Sa tagal po natin dito sa church, 36 years, I've seen lives of many people na nagrebelde sa Panginoon. Nasa na sila ngayon? Ang mga anak kung saan saan na napunta. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos na hindi bumigay, hindi bumitiw, hindi iniwan ng Diyos tulad ng si Hagar. And nasira na ang buhay ni Hagar. She became a victim. And the enemy is the victor. Pag tayo patuloy sa pagsuway at hindi nagbalik loob sa Panginoon at hindi nakinig sa payo ng Panginoong Diyos, you will remain a victim. Pero para kay Hagar, ano po sabi ng Bible? Sa 17, Genesis 21:17. Umiyak siya sa Diyos. At ang Diyos, na nakatingin sa paligid araw-araw, hindi tumitigil. Narinig ng Diyos ang tinig ng bata. God hears your cry. Hindi man tayo tumatawag sa Kanya kagad. Pinakukuha natin ang attention ng Diyos when He saw the pain and the cry. The all-sufficient God, the all-sufficient grace ng Diyos, inaabot tayo. At narinig ng Diyos ang tinig ng bata. Tinawag na angel ng Diyos si Hagar mula sa langit. At sabi sa kanya, paano ka, Hagar? Alam ng Diyos, alam ng kalangitan ang nangyayari kay Hagar. Gusto na ng Panginoon na magsalita ka. Huwag ka matakot. Sa pagkatarig ng Diyos, ang tinig ng bata sa kinalalagyan niya. And let me tell you this, the following item, ang ginawa ni Hagar. So when you feel rejected, when you left all alone, and you feel so helpless, na wala nang magmalasakit sa inyo, do what she did. 1, stay alive for God. Huwag kayo mamamatay. Huwag kayo mawala ng pag-asa. She did not die. Sabi niya, napahamak ako. Nag-iisa ako ngayon. Mamamatay ang anak sa gutom. Walang maya sa amin. Pupunta ba pakamatay na kami? Hindi ho. May mga balita tayo sa TV. Yung anak nakita sa basurahan. Pinutol yung puso at tinapon ng nanay. May mga bata na ngayon, 9 years old. Pagkatas na lumabas, hindi na nakita. Baduli, ilang araw nakita, putol na pa, putol na ang mga parte ng katawan, patay yung bata, kinakain ng aso ang kanyang mga buto. Stay alive for God. She was kicked out of the house with her little boy. She thought she was doing right. She thought, ganda ng kanyang ugali ng kanyang amo. Pero pinalayas siya. With no money, with no food. Ano ang ginawa niya? She refused to die. Okay, may suliranin kayo, napama kayo, pumadpak na kayo, nakinig kayo sumasama ang payo, then you realize you did something wrong. Huwag kayong bibigay. Magbalik loob ka sa Diyos, humingang tawad. Sabi mo, I will refuse to die. Pinahamak mo na ako, pinahamak na ninyo ako. This time, hindi na ako papayag. Stay alive. Amen? Lord, pumadpak na po ang buhay ko. Napahamak na ako, pero sa aking kapabayaan. But I'm not going to die. Hindi ako bibigay. Sige na, magmukmuk na kayo, magkutkut na ng kuko nyo, umiyak na kayong todo-todo, busin na luha nyo, and you stand up on your feet and say, I will not going to die. Mabubuhay ako. I'm not going to quit. Magpapatuloy ako. Nawala ako sa gawain, nawala ako sa lahat activity, nawala ako sa Panginoon. Papagtawanan naman ako ni naman, I'm going to go back to church. Babalik ko sa church. Ano na, marahil naintindihan niyo yung 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4. Basahin po natin. Verse 8 to 9. 2 Corinthians chapter 4. Verse 8 to 9. Kesa magmukmuk ako, sabi siguro ni
Dito si Hagar, kaysa magmumuk ako, babangon ako, magpapatuloy na mabuhay, I will not quit. Basa. Amen. Verse 9. Mga kapatid, she refused to die. Do not retreat. Do not surrender. Do not die. Stay alive. Genesis 21 verse 17. Tinanong siya, na paano ka, Hagar? Ano sabi ng Diyos? Huwag ka matakot. Genesis 21:17. When God realized, you end up, dulo ka na, sa dulo na yung tali, dumadasos ka na, ano gagawin mo? When you reach the end of your rope, you tie a knot and hang in there. Narinig Diyos yung tinig. Nalalaman ko kung nangyayari sa iyo. At ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag ka matakot. Ano sabi sa verse 18? Di ba sabi ng Bible? Sa verse 18, basa. So yung nalalagyan ngayon, in any relationship na alam mo kalooban ng Diyos ngayon, kung talaga medyo may mga crack at may mga pagsubok na halos mawasak na, don't quit. Remain in that relationship. Sabi ni Einstein, sabi ni isang tao, no one can satisfy you but the one you are married to. No other church can feed you your soul than the church you are now in. Yes, may mga churches na mas magagaling, mas maayos, mas maganda paligid. But if you are born sa ating iglesia, no church could really nourish you kung saan kayo pinanganak. Stay alive for God. Secondly, stay active. Stay active. Hagar, wala siyang sinising ibang tao talaga. Sabi niya, nagkamali ako. Ang tingin ko sa mag-asawa maayos. Pero namali ako, sumuhay ako siya sa tama. So, I would remain active. Not only stay alive, I will remain active. Hindi ako magkukwit sa church. Hindi ako magbabackslide. I will return and be faithful once again. Amen? Lagi may ipagkakata ng Panginoong Diyos. There was a time ng ating church, nung wala pa kayo lahat, ilan lang kami, gusto ko na rin mag-quit. Pero tuloy kami nag-share, nag-akay, nagbalita, ng mabuting balita. And then nakaabot tayo ng 36 years. Nagkaroon tayo ng maraming tao. Nagka-pesta lang, nagkaroon ng maraming activity, but we have much people in this city. Kaya it's either you obey them or you obey God. Not only stay alive, stay active, stay agreeing with God. Makiayon tayo sa Diyos. John 14:1. You believe in God, believe also in me. John 14:1. Nanimpalataya kayo sa Panginoon, manampalataya rin kayo sa akin, sabi ni Kristo. So, Hagar trusted God. Kahit hindi man ng mga nangyayaring maraming bagay. Sabi lang niya, Panginoong Diyos, I will remain alive. I will remain active. Ako ay aayon sa gusto mo na ngayon. Alam ko, ako ay dinaya, ako ay naabuso. Pero kaya aking Diyos, kayo na aking susundin. Kumbaga sinasabi ni Hagar, Panginoon, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang Panginoon. My opinion doesn't matter. Ang aking opinion doesn't count. I'm going to trust you. Para sa Diyos, kahit ayaw niya nakikipagtalo tayo sa Kanya, basta sa dulo ng ating oras, ng araw, magtitiwala ka sa Kanya, okay lang sa Diyos yan. Sometimes, pag ulit tayo kausap, ang dami nating mga reklamo, mga arte sa Panginoon. Minsan pinagtitiisan tayo ng Diyos, but at the end of the day, mas gusto niya na ikaw nakaayon sa Kanya. Remember one time, binigyan ako ng notice na iwanan itong lugar dahil hindi ko mabayaran yung 20,000 na rights. Dumating, sabi, in 15 days, bakanti mo to dahil hindi ka nakakabayad. Wala akong malang gawin kundi umiyak sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, yung iba nga, lumalaban sa mayari, hindi pinapalayas, ba't ako? Gusto ko naman magbayad, wala na pang bayad, ba't ako pinalayas ako?
Sabi ko, Panginoon, tulungan mo kami. And so, this place, pag-aari na po natin. Lumiit nga lang siya, it should be 500 square meters. Dapat to ay 500 square meters. Pero dahil sa may mga taong magagaling, magpaikot. At wala pa akong kakayahan during that time. Ang naiwan sa atin is 167. Wala pa sa kalahati. Hindi lang po nabili yung rights. Nabili pati yung lupa na sa atin po ang title. Ibig sabihin, sino ba magdadala sa atin sa langit? Sino ba magdadala sa atin sa kaligtasan? Sino bigyan sa atin kaligtasan? Si Kristo. Na ipagkatiwala natin ating kaluluwa sa Kanya, ipagkatiwala natin ating buhay sa Kanya. Pinahamak tayo ng maraming tao. Matutunan tayong sumuway sa kanila. Sumunod na tayo sa Diyos. Basta tayo, ano man mangyari, huwag kayong titigil magtiwala sa Panginoong Diyos. At para kay Hagar, I will remain alive, active, and I will remain agreeing with God. And then lastly, stay advancing. Magpatuloy ka lang. Dito po sa Genesis 21:18. So she went on to victory, 21:18. Basa. Hindi ka iyong layo ang bata, kaya pinagkalumuhay, sapagkat ay gagawin ko sa masasamang malaki. Si iba, kamaras-marasan si Hagar. Si iba, napakamaras na maginang ito. Pero pinangako ng Diyos, tumindig ka, itayo ang bata, alalayan mo siya na yung kamay, sapagkat gagawin ko siyang isang bansang malaki. Mga kapatid, maganda naging kinabukasan ng dalawang yan. Pero at the end, malungkot lang, si Ishmael ang pinagsimulan ng lahat ng kalabang bansa ng Diyos. Pero hanggang dyan na muna. Maganda na, kinahinatnan, hindi ko yung paano nangyari. Na si Ishmael, who became a great nation, na pinangako ng Diyos, itinupad niya. Ang sinasabi ko lang mga kapatid, stay alive, stay active, stay agreeing with God, and stay advancing. Wala pong binigo ang Diyos sa manititiwala sa Kanya. So, nasa sa inyo ngayon yan. So when you feel rejected and all alone, sundin niyo ang ginawa ni Hagar. Panoorin po ninyo itong tatlong clip. May ikli naman ito, panoorin niyo before you close. Hindi po yung videos.